Literal na sa bawat tagumpay may naiinis na kapitbahay. So yan yung sinapit ng aking bakod dito sa aking pastulan ng aking mga alagang kambing. Dahil nga noong August 9, yun ay birthday ng anak ko at ako ay bumaba ng bayan. So iniwan ko muna pansamantala yung aking kambing nung araw na yun. At yun nga nakakalungkot na sa pagbalik ko ay nasunog na yung parte ng bakod ng aking pastulan ng aking kambing dito sa gawing ito. At yun nga dahil medyo malago yung talahib ay mabilis na tinupok ng apoy yung lambat dahil nga lambat yung gamit ko sa aking bakod. Ayan, kung makikita ninyo ito. Ayan, ito na lang ang natira doon sa bakod ng aking kambing dito sa aking pastulan. So ayan, ngayon ay nire-repair na namin, kasama ko yung aking pamangkin nandun sa dulo. At yan nga ay ibabalik ko na lang sa dating bakod para hindi makalusot yung aking kambing dito sa kabila, dahil itong kabila ay hindi na ito sa amin At doon sa gawiroon ay may nagtatanim, at noong nakaraan lang ako ay nakapagbayad ng 5,000. Yung 2 weeks old na mais ay aking binayaran doon dahil nga nakain ng aking mga alagang kambing. So ngayon ay nire-repair namin, at ito nga gusto kong matapos agad dahil nga ayoko naman na laging nakakalabas yung aking kambing, dahil medyo mahirap kapag nakakalabas yung ating kambing, hindi natin namomonitor kung ano yung nagiging sitwasyon, dahil minsan umuwi ng hindi na maayos yung kanilang paglalakad dahil minsan nababato, dahil talagang nakakainis din naman talaga yung kambing dahil nga sobrang takaw nitong mga to. Talagang kung alin yung tanim ng tao ay yun yung gustong kainin ng mga kambing. Kaya ang ginagawa ko talagang nagbabakod ako. Ang problema nga lang sa hindi ko malaman kung bakit nagawa ito. At yun nga, ang suspect ko dito ay syempre sabi ng isa kong kapitbahay ay taga rito lang din. At siguro ay kung hindi man siya yung dumadaan dito sa gawin nito, ay posibleng dumaan lang siya dito at sinindihan niya. Pero napakadalang lang naman ng tao na pumupunta dito, dahil ito nga ay medyo isolated, itong aming lugar medyo looban at doon nga sa gawiroon ay wala nang ibang tao na nakakapunta. So nakakalungkot na hindi ko man nakita kung sino yung may gawa, pero sana ay pagpalain siya dahil nga alam naman natin na talagang ito ay pinagsusumikapan ko na maisaayos. Pinagsisikapan ko na hindi makalabas yung aking mga kambing. At yun nga, dahil nga medyo mahina-hina yung material na ginagamit ko, dahil ito ay malalaki yung butas ng lambat na to. Ito naman talaga ay pang manok, pero ang purpose ko dito, kaya ito yung ginamit ko dahil para panimula. So kumbaga, at least kapag alam ko na kung saan kami, kung saan yung boundary, kung hanggang saan ako dapat magbakod, ay yun ang aking isa sa ayos. So yun yung aking lalagyan, at least doon masusukat ko kung gaano kahaba ang aking bibilhin na lambat na gagamitin ko, yung mas matibay kumpara dito sa nauna kong ginamit. Dahil itong nauna kong ginamit talagang hindi siya ganong katibay. Dahil nga minsan nabubutas ng kambing, nakakagat niya dahil malalaki yung butas ng lambat na to. So mas parang ang binabala ko nga, ang gagamitin ko ay screen, yung medyo mas maliliit yung butas na hindi nila na ilalabas yung kanilang bibig, para hindi nila makagat yung material nung bakod. So yun, ito ay nire-repair namin. So sana naman ay wag nang ulitin nung gumawa. At dahil siyempre kung matsempohan ko siya, na maaktuhan ko siya, na makita ko kung sino yung gumawa, ay malaki ang kaparusahan sa akin, dahil talagang ako mismo ang hands on dito, ako mismo yung gumagawa nito, dahil nga wala tayong maupahan dito, dahil medyo konti na lang yung mga tao dito na naninirahan sa lugar na to.
Dahil nga ang mga tao ngayon ay mas gustong tumira sa baryo. So siguro ako na lang talaga ang mas gustong tumira dito sa bundok at mag-alaga ng hayop. So yung iba ay talagang gusto nila doon na sa baryo, doon sa bayan, sa mas maraming napaglilibangan. Siguro ay naboboring sila dito na wala silang nakikitang ibang tao, walang nakikitang sasakyan dahil medyo malayo-layo din ang kalsada dito. So yun, sana ay wag nang ulitin ano, dahil lahat naman tayo ay nagsusumikap. Hayaan natin yung ating mga kapitbahay, kung nagsusumikap siya na maiangat yung antas ng kanyang pamumuhay, ay hayaan natin sila. At kung ikaw naman ay naiinggit, ay di magsumikap ka rin at gawin mo rin kung ano yung dapat mong gawin para maiangat mo rin yung antas ng iyong pamumuhay. Hindi yung mamiminsala ka, dahil yan ay hindi tamang gawain. Sa mata ng Diyos at sa mata ng lipunan, ikaw ay may pagkakasala sa ganyang ginagawa. Dahil ito ay sabihin man natin na aksidente, kung hindi man sinasadya, pero napaka imposible na hindi siya sinadya dahil kitang-kita ka agad Napakaliit lang ng parte ng nasunog na walang bakod, no? Kaya ibig sabihin, kitang-kita niya na ito dito ay may lambat at yan ay proteksyon para hindi makalabas yung kambing, o kung may sira man dyan, dapat ay naipaalam sa akin para naisaayos ko. Hindi yung susunugin na lang ng ganyan para ma-repair ulit, ano? So yun, ganun talaga. Pero kagaya ng sinabi ko, wag lang talagang magpapahuli sa akin dahil malaki ang inyong magiging pananagutan sa akin kapag ako ang nakahuli sa inyo at naaktuhan ko kayo na kayo ang gumagawa ng ganito dito. Dahil itong aking kambing ay pinagsisikapan ko, at ang totoo nga ay kung makakadamage man, ako naman ay nakahandang magbayad. Dahil yun naman talaga ay obligasyon ng mga nag-aalaga ng kambing. Mahirap sa pagkakambingan yung ganong sitwasyon, yung ganitong sitwasyon sa akin na minsan ay nakakapaminsala yung kambing, ano. So ako naman kasi ay bali medyo dumami na yung aking kambing, kaya nag-i-extend ako. Kaya yung aking lumang kulungan, itong luma ko, hindi ko na to hindi ko pa napupukusan, hindi ko pa nabibigyan ng atensyon. Kumbaga ako ay doon sa parte doon sa Tagawiroon, ako ay doon ako madalas na gumagawa, doon ako madalas na nagpapagawa. So kapag may nauupahan ako, yun ay aking doon ko dinadala. Doon, yun ang aming ginagawa. Dahil nga ito ay talagang, itong lupa na to siguro nasa 5 hectares. Ito ay sa tatay ko at saka sa kapatid ko. So sa akin lang yung kambing. So yan ay akin ng ikinukulong para yung aking mga kambing ay hindi na nakakawala. So nakakalungkot lang dahil nga may ganyang pangyayari. So sa mga nag-aalaga ng kambing, talagang alam ninyo yan at talagang nararanasan nyo yan, yung mga ganyang sitwasyon. Pero sa akin talagang kung pangarap natin ay tatrabahuin natin, hindi tayo makakaramdam ng pagod. Kagaya sa akin, sinunog man, wala akong magagawa, so ire-repair, iaayos para maibalik sa dati na ano. So ang totoo, eto kasi nag-i-extend din ako dito, nakita ko sa inyo. Ayan, nag-i-extend din ako dito dahil nga ang gusto ko ay mapalawak yung aking pastulan, dahil medyo marami-rami na yung aking kambing. Ang problema nga lang, katulad niyan, sa halip na ire-repair lang namin, magpapalit ako ng panibagong lambat dahil sinunog. Yan naman sana ay dapat dodoblehan ko. So yun, walang magagawa kasi sinunog na. So eto yung aking ini-extend na bakod. So nagawa ako dito ng medyo mataas na poste dahil nga gusto ko ang pinto ay parang pa-slide, hindi yung patulak-tulak ng gate. Ito yung daanan kasi ito ng tao. So yan dyan, isi-secured ko na hindi na sila makakapasok, walang sino mang makakapasok dyan, dahil yan ay para sa mga kambing lang at para sa akin na nag-aalaga ng aking kambing. So hindi ko na yan pinapapasukan. Sinabi ko na doon sa isa kong kapitbahay na
yan ay hindi ko napapapasukan ng ibang tao dahil yung mga kambing ko ay napiperwisyo. Minsan sumasabit na lang sa puno dahil sumusunod sa tao kung sino yung nandyan sa loob, hindi naman nagkukumpay. Ayan. So ito, papunta doon, yan din ay lupa ng kapatid ko, ng kuya ko, na pinapabakod niya na rin sa akin para mas malawak yung mapagalaan ng aking kambing. So ako naman ay sabi ko sa kapatid ko, kapag dumami yung aking kambing, ako ay pagka nakabili ako ng lupa, maglilipat ako ng aking mga alagang kambing. Yun yung aking plano. So eto, hindi ko natapos, dapat ito na yung ginagawa namin muna. Konting repair lang sana yun doon, yung sinunog. So yun muna ang unahin ko kasi doon ay talagang alam na ng aking mga kambing at nakakalabas na sila doon. Kanina nga lang ay may ilang lumabas doon na doon dumaan. Pero yun, naibalik na namin sa loob kaya andun na sa loob. So ito, malawak-lawak din ito papunta doon. O maipapakita ko sa inyo, maitutur ko to sa inyo sa susunod na pagkakataon kapag medyo okay na. Ipapakita ko ulit sa inyo. So yan lang yung aking bakod lambat, ano. Pero mas maganda yung screen kumpara dito sa lambat na malalaki yung butas. Ang kinakatakot ko naman doon sa maliliit ang mata, o sinasabi na maliit ang mata, maliit ang butas. Dahil nga sabi, kapag nahuli yung ahas, posible kang matuklaw ng ahas, ano. Kaya medyo malalaki. Ang problema lang ito, kinakagat to ng kambing. Ayan, kinakagat to ng kambing. Kaya kapag nagkakaroon ng butas, ay dyan sila dumadaan. So yun lamang mga ka-proud ang maibabahagi ko sa inyo, yung malungkot na pangyayari sa akin, na ganito nga ang sinapit ng aking bako dito ng aking pasulan. Ito ay nasa 30 meters siguro ang na-damage. Ito ay 200 meters hanggang dun sa may gitna. So 30 meters yung na-damage. Tapos nag-extend ulit ako doon ng 200 meters papunta doon sa Gawiroon. Kaya medyo mahaba-haba na rin sana itong aking pastulan. At yun nga, ang aking balak dito ay mag ano tayo, yung rapid rotational grazing, dahil yun naman talaga ang ideal at yun talaga ang tamang practice ng pagkakambingan. Yung i-divide natin yung ating pastulan para mas maganda yung pagkain nila, hindi nila nakocontaminate yung kanilang pagkain. Dahil ang mga kambing kapag natatapakan nila or may dumi na nila, ayan ay hindi na kinakain ng kambing ang damo. So yun, kaya mahalaga na dapat tayo ay rapid rotational grazing, tayo ay naka-subdivide yung ating pastulan na hindi lahat ay papagalaan natin. So yun yung tamang practice. Pero yun nga, dahil hindi ko pa nagagawa, dahil ang gusto ko ay maibakod ko muna yung kabuuan ng aking pastulan para saka ako magdi-divide. So dahil nga medyo mahirap ang upahan dito, mahirap makahanap ng farm helper, kaya unti-unti napakabagal ng aking pag-usad. So swerte ko na lang dahil yung pamangkin ko ay nag-volunteer. Siya ay hindi nag-duty sa trabaho niya at ako ay tinulungan muna. So napakabait naman ito. Yan. So yun, shout out kay John Lopresas na nagsisipag. Ayan, nandun siya. So yun lamang mga ka-proud. Maraming salamat sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta ng aking mga vlog, sa lahat ng mga patuloy na nagmo-motivate sa akin. Alam nyo, ako ay pasuko na rin sana, no? Dahil medyo mahirap-hirap, pero iniisip ko nga kayo na aking mga subscriber na umaasa na mapapalago yung aking kambingan. So kaya hindi ako sumusuko. So maraming salamat sa inyo, dahil sa inyo nandito pa rin ako at nagpapakatatag, ano. Hindi ko iisipin yung mga kapitbahay na medyo negatibo ang dating para sa akin. So yun, gagawa ko ng paraan na maisaayos ko yung aking kambingan, yung aking pastulan, para sabay-sabay kaming umasenso. Kung gusto nilang magkambingan, kasi ang ginagawa ng iba, hindi na nagkakambingan dahil gusto nila magtanim.
So natural na yan, kokontrahin ka ng kapitbahay, normal na yon sa buhay ng mga Pinoy, di ba? Na kung magkakambingan ka, sila ay magtatanim. Ngayon kapag nagtanim ka, sila ay magkakambingan. So conflict, hindi kayo nagkakasabay. Pero ako, minomotivate ko sila noong nakaraan na sabi ko ay tayo ay magkambingan para sabay-sabay nating tunguhin yung pagkakambingan at paunladin natin yung ating ah buhay bilang isang magsasaka, no? Dahil nga medyo mahirap ang buhay ngayon. So, yun, sa susunod na vlog ko, ibabahagi ko sa inyo kung ano pa yung aking mga pamamaraan. Actually, napakarami kong mga vlog na gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi naman ako eksperto, kundi ang aking ibinabahagi sa inyo ay yung aking aktual na karanasan sa aking pagkakambingan, kung paano ko naparami yung aking mga alagang kambing. So, yun nga, wala dito yung aking mga alagang kambing dahil nandun sila sa kabila. Doon ko muna sila ginawi dahil nga ito ay sira dito. So, para hindi sila makalabas sa kabila. So yun lamang mga ka-proud. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated